Welcome to our Consume Zaven. Okay, this is 7 p.m. to 9. So there is still room for more because as you can see, there are a lot of chairs still. So kanina full pack ang Consume Aaron. Okay, so unsa naman ang mga words na ginagamit ni Mudad? Aaron and Zaven. Aaron is where we align, Zaven is where we ignite. Okay? So it's just terms because I am so sick and tired of using service. So I want to change it and use Aaron and Zaven. Okay, so if you're going to Google that, you could really have a different meaning for those words. But I just made its own meaning. So that's a subjective kind of meaning. That's why I call it Aaron. It's like a Zaven. Okay, so it's so happy na nakita natin ang bawat isa nandito pa rin, no? So kanina ko lang nalaman na marami talagang gustong ng 5 p.m. to 7 p.m. kasi 5 p.m. 5 p.m. to 7. Ang raming tao kanina, nag-overflow pa nga, di ba? So, kaya nga, happy ako dahil nagkaroon tayo ng ganitong setup. Okay, this is a wisdom from the Lord that we will be using 2 services. Okay? So, hallelujah. Excited ba kayo sa word? Okay, so last week, Pastor Micah was here and she talked about, the crossroads. Okay, even though that her voice is quite very cute, but she has rather kanang very in-depth word that comes from the Lord. Okay, sige igsuon. I know some of you have heard this word already, but I want you to still open your hearts because I know na napoy pinasahi nga ihatag si Lord. Okay, so pagpatuloy natin yung series natin, yung ating focus. Ano nga focus natin? Gusto ko makadungog ka, Glenn. Kung saan nga tong focus karon? Yan. Kulbaan ko na si Glenn sa tumangan ba? Himala. Hallelujah. Dali na pug ko kay dito mo ko gaganiha. Dali na pug ko. Okay, so you're built for this. So week 1 pinag-usapan natin yung ibang klaseng strength. Ang strength hindi lang puro manage at saka holding. Sometimes yung strength kailangan nating i-release. Amen. So, may mga times sa kailangan mong i-manage yung buhay, may mga times sa kailangan mong i-release kay Lord. So, yung strength na yun, hindi lang strength ng pang-hold, but strength of releasing. That is the strength for the season you're in. So, pinag-usapan natin that you can handle this. So, today, i-join first natin yung week 2 at saka week 3. Yung week 2, week 2, pag-uusapan natin itong trust in uncertain times. You're not falling behind. And then we will be talking for the week 3 itong you're not alone in this journey. So we'll be talking of the presence in every pressures that we have. So pag na-fall behind ka, okay, ibig sabihin nagkakaroon ng slow moments ng buhay mo kasi nagfo-fall behind ka eh. Pag sinabi mo namang nag-iisa ka lang, you're alone in this journey, ibig sabihin magiging silent yung moments mo. So pag-uusapan natin for the join force topic for week 2 and week 3 is when God is slow and silent. Okay? What to do if God is slow and silent? Go with me in John chapter 11 verse 5 to 6. Ayun, yun talagang gusto ko. Yan ang nakalimutan na naman ni Glenn. Amen? Paborito ko ito masyado. Nasa harapan eh. Okay? Sige kapatid. Now, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. In verse 6, so when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. Ibang Jesus to kapatid, kaya hindi itong Jesus na nalalaman natin. Ang Jesus na to is hindi yung Jesus na nagre-responde parang bumbero. Hindi. Si Jesus na ito is ang different Jesus. It's because may pangangailangan, hindi stranger ang tao ang may nangangailangan. In fact, ang nangailangan ng kapatid is ang kanyang closest friend. Napaka-close na kaibigan. Diba? Sinong may close na kaibigan? Hallelujah. Amen? Nagkaroon ako ng close na kaibigan pero hindi siya nandun para sa akin. 'Di ba? Parang si Jesus ngayon. Kasi ibang Jesus na 'to eh. Kasi ito yung Jesus na kung makikita mo diyan, napaka-close siya sa 3 taong 'to. Si Martha, ang kanyang sister, si Mary, at saka si Lazarus. Kasi sa Lazarus during the time, may sakit. Pero anong sinabi diyan sa verse na 'yan? Hindi siya pumunta, nagpaiwan siya. Ibang Jesus 'to. Hindi nakita yung need ng kanyang best friend. Tingnan mo yung verse. Hindi ko 'to gawa-gawa. Okay? So, when he heard that Lazarus was sick, he stayed. He went. Dili, he stayed. He went.
So, ibig sabihin, ibang Jesus to, kapatid. So, ito yung Jesus na parang hindi nag-respond agad, slow, silent. Okay? Ang pinaka-hardest na season sa life ng isang disciple ay hindi marami kang problema. Ang pinaka-hardest season sa isang disciple is yung ma-feel mo si Lord slow at saka silent. Okay? Kasi ang interpretation natin, pag si Lord gani, medyo tahimik at mabagal, agad si Lord late. Agad si Lord absent. Okay? Yan yung interpretation. As human as we are, our interpretation of God being God being slow and silent is God being late and absent. But I'm here to tell you that God can still be fully present in your life and still not act the way you expect it. I'll repeat. Si Lord pwedeng maging present sa buhay mo, pero hindi siya gagawa ng isang bagay immediately kung anong ini-expect mo, pero nandiyan si Lord. Nagets mo yan? Kasi ang belief system natin, na-train ka kasi nga, pag si Lord ang gumawa, something should be happening. Yan ang training mo eh. Yan ang training natin, na pag si Lord gumawa, pag si Lord nag-move, pag si Lord nag-act on it, something should be changing, something should be happening. But what if si Lord gumawa ng isang bagay, pero nothing looks different? What if si Lord, He acts on a certain moment, He acts on a certain circumstances, but nothing looks different? Ano yung gagawin mo ngayon? Kasi ito yung nangyari sa tatlong magkakapatid. Si Martha, si sister niya na si Mary, at saka si Lazarus na may sakit, kapatid. Bakit, Lord, nung hindi mo kakilala, ang dali-dali mong i-heal sila, Lord? Bakit, Lord, pag may magsalita nga sa'yo, pag may mag-approach nga sa'yo, Lord, nakukuha ang grabing wisdom, Lord? Pero ito, alam mo ba, nashock ko yung si Mary at saka si Martha nitong araw na to. Dahil nagsabi sila kay Jesus na may sakit nga ang kanilang brother, nga si Lazarus. So, ang ina-expect nila, pupunta si Jesus, pero hindi. Alam mo sino pa man na-shock? Disciples niya agad, yung disciple niya, na nagbalita ka sa kanya, Lord, Master, Rabbi, Lazarus is sick. Si Lord, walang imik. Sabi niya, okay. He stayed. Ang worst, 2 araw pa siya nandun. Grabe ka, Lord, wala ka talagang ginawa. Do you understand? So, listen to me. Thank God for the things that you want to receive from Him immediately. But I always believe that God's love is not measured on how fast He responds. Kasi kung sukdo nimo ang gugma ni Lord, kung unsa siya kung paspas mo tubag nimo, so it means every deny would mean God doesn't love you. Every delay, rather, means God doesn't care for you. If you will measure God's love according how fast He responds. Are you following me? But that's not how we measure God's love. God's love is not because dali siya o paspas siya mutubag nimo. God's love is not reacted. Ka-feeling nimo, mura siyang tao nga, gamay lang bikilan na kung si Jesus, o react mo ganun. That's not God's love. God's love is not reacted. It's purposeful. Do you understand? Na ay tumong si Lord sa iyang gugma nimo. Dili na siya kay ginahabol si Lord kay para na siya makuha nimo. Na siya bigger na vision, na siya bigger nga purpose nga giset along the way sa imong kinabuhi. That's why He wants to set His love in the first place. That is why gusto na ko masabtan nimo na ang measurement sa ma-prove nimo ang love ni Lord dili tungod kay paspas ang mga panghitabo sa pagtubag sa pagampo. It's not proven on the speed. It's proven on His purpose, on God's purpose over your life. Una kanina ay purpose si Lord. Kay kung gusto lang niya ayuhon, hagbay na unti niya giayo si Lazarus. Kalo nagdugay-dugay si Lord. Anong wala niya giadto dayon dritso dito si Lazarus? Because of course of purpose. Which is you cannot understand. Purpose is beyond comprehension. Purpose is beyond mathematics, English, and whatever subject you have in your school. It's beyond that. Purpose is heavenly. It's divine. Do you understand? It's heavenly, divine. It's beyond our mind comprehension. That's purpose. If you will going to depend on your own strength, on your own thinking, then you will be disappointed. Because that's how God's love is measured.
Are you following me? So today mga anak, dalunta mo ani nga gugma kasi diri ta na built. Gugma nga dali ura-urada madawat nimo imong gusto. Dili ka na nga gugma. We are built this when usay man gud makaingon ta. Kamusta ka ter? Kamusta ka disciple? Kamusta ka anak? Kamusta ka ani igsoon? Ay, ingaw. Lisod, medyo slow ang kinabuhi. Ano man kasi you fail. You cannot give man good what you don't have. So imong pagdawat kay Lord karon, miss si Lord man good, utro man good pud siya, slow man good siya, silent man good si Lord. So silent pud ko, slow pud ko. Wala man gud ako nakita ng mga revival karon. Wala man gud ang mga miracles and signs and wonders. So wala po signs and wonders ron. That's why you only give what you receive. So the moment you let people know that you are like that, so you are just interpreting who God is in you. That indeed, there's nothing problem if God is slow and silent. But does God's love change? No. Are you following me? So this is my prayer. Pwede palang i-love ka ng Lord. Pwede palang mag-care si Lord sa'yo. Pero hindi niya agad ibibigay kung ano ang gusto mo. That's my first point. God can care deeply and still not act immediately. Amen. Wala nang gustong preaching na to. Kanina, yung pag-preach ko kaninang morning, kaninang sa Consum Aaron, sila tayo nakatunga nga, so sad. Oo. Hindi, napakatahimik. Kasi nga, walang gusto nitong preaching na to eh. Ang gusto kasi natin, labi na ko, if you really know me as your pastor and leader, especially my wife can attest. Ako ang tao nga gusto, urada, naanadayon. Kabulo na akong asawa na. Oh, but a long time and as I go through life, na-realize na ako nga dili daing anak perminten kinabuhi. Nga dili perminti immediately madawat nimo imong gusto. Do you understand? Just like a parent and a child. Ang anak, mami, gusto ko ito, mami. Gusto ko ito, mami. Agad, mami. I like this. I want this immediately, mami. Mami, bigay. Pero yung kung wise ka na parent, hindi mo ibibigay lahat agad-agad sa anak mo. Pwera na lang sa hindi wise. Pero as far as I know, ang lahat ng parents, hindi nila, aside sa wala silang pera, sometimes hindi nila mabigay agad kasi may nakikita ang parent na hindi nakikita ng anak. Oh, hello. Amen? Kaya kung anak ako sa ilaw na mo, dako ni, magkinanglan si unsa, ko'y hatag na ko tanan, maglisod ko ani. Aside sa limited lang po kung nga papa, sometimes, dili talaga na pwede na ko ihatag, i-endaman sa kuha, makabuti para niya, makaayo para niya. Do you understand? So that's like how God operates. God can care you deeply, can love you deeply, but still not act on what you want immediately. Are you following me? Amen? Muna, sometimes we question God's love. Lord, anong wa pa man? Anong tugay man? Dili tungod si Lord, walay kwarta. Dili tungod si Lord, walay resources. Dili tungod si Lord, nag-fail ni mo. Simple lang anong i-question ni mo yung gugma. Wa ka kadawat sa gina-expect ni mo sa yaha. Sometimes sa question ni mo ang dili kay tungod na-question ka sa gugma sa Ginoo ka dili tinuod ang gugma ni Lord. Actually tinuod man. Mo question lang ka kayo mao lagi na ay mga pinasahi nga moment nga ang gusto mo guna ko. Gusto gyud ko Lord madawat ang iPhone kanang naagi mo open gyud ang langit nimo bagsak pa. Gyud wala man hitabo gipautang man ka gipaswipe. Unya disappointed ka ngano man ka Lord. Do you understand? So this is my prayer. Kasi pag sinabi mo kasing love, quick response. Pag sinabi mong care, instant solution. Hindi naman ganun ang love, Lord. Hindi kasi reacted. Ang love ng Lord, again, full. Amen. Oh, so today, mga anak, thank God. Wala naman sa iyo immediately na-receive mo lahat ngayon. Pero sana maintindihan mo na part yan. Yung love ng Lord sa iyo, yung love ng Lord sa iyo, yung love niya na hindi ikapapahamak mo. Yung love na alam niya, kahit hindi mo man gusto anong natanggap mo o kahit wala ka nang natanggap, sana ma-realize mo, Lord, mahal mo ako. Mahal na mahal mo ako. Amen. Amen. Agoy, pag umananang kay pagdawat nila sa natigukma sila sa Rus. Dead's friend. Wala ka sa gingon sa Bible ko, yung basahon ang tibuok chapter anang kuan John, ang gingon sa Bible, nakadawat si Lord sa news na patay na si
si Lazarus, pamalita niya sa mga disciple. Di ba, na-shock naman sila. Kuya, wa po ni Lord, friend man to niya. Wala lagi ni mo giato, nagkasakit mo to imong best friend. Wala lagi mo giato, Lord. Karon nalapoy news, patay na. Nadawat ni Jesus. Pagdawat ni Jesus, gi-announce sa po niya sa mga disciple, Lazarus is now dead. And for your sake, I am so glad that I was not there. Huh? Buwangin mo ko, Jesus. Patalabay mo. For your sake, I was glad that I was not there. Unang gingon diha, nausa man ka, Lord, wala kay kaning ato dito, namatay naman siya. Nausa naman to, Lord. Now, listen to me. God, kay kung si Lord mangguno, naon-naon mo, pwede niya ayuhon. It's so easy for God to go and really lay His hands, and then, of course, a sick Lazarus can be healed. But that's not God's purpose again. Again, we're talking of God's purpose in the first point. So God's purpose is beyond your comprehension because what you want is healing, but God wants is resurrection. Are you following me? So ang gusto niya, buhiun man sa Lazarus. So wala siya ning adto didto. So ang ilahang tanaw, usa man ka Lord, delayed man ka Lord. Delay man kay ka mo na ang delay nimo, plainly delay lang na nimo. Pero ang kay Lord, ang delay nimo iya ha strategic timing. Are you following? Ang delay nimo siya ha kabalo ba kaon sa strategic timing ni Lord? Si Lord dili niya gustong i-fix lang imong sitwasyon. Ang gusto niya i-reveal niya ang iyang kaugalingon sa imong sitwasyon. Mao na ang strategic timing ni Lord. That in that moment na medyo lisod kayo nga gusto, ano man di mo gusto ayuhon ning akong kinabuhi, Lord? Anong hilo man kay ka, Lord? Ang bagal mo pa, ang tahimik mo pa, Lord. Kasi nga, gusto ning Lord hindi lang i-fix ang sitwasyon mo. Gusto niyang i-reveal yung sarili niya sa'yo. There is a problem and there is a difference rather of a problem being solved and a perspective being changed. Again, I repeat. Magkaiba ho yung isang problemang gusto mo lang isolve at saka yung isang mindset na gusto mong magbago. Magkaiba ho yan. Kasi yung problema, kapag ang problema mo natapos na, na-solve na yung problema mo, it will help you temporarily. But a revelation, a perception, a perspective can change how the way you see God forever. Oh, hallelujah. Amen? Pwede ka naman si Lord, kaya naman, di ba? Sa mga dagag-kwarta, makaingon pa ka, sa paong taga-gismil ron. Kaya ka na ni Lord sa imo, ha? Kanon takakaroon kuan. Kaya ka ni Lord. But yan na nga eh. There's a big difference of a problem being changed in a perception that, a problem being solved in a perception being changed. Ang gusto ni Lord, gusto ni Lord nga nakay revelation kung kinsa siya sa imong sitwasyon. Dili lang kayo matagaan kag kwarta, maayo ka sa imong sakit, mudato ka, or unsa pang magkagwapo pa ka, magkanubyo ka, dili lang ka na. Gusto niya nga, tagaan kag understanding kung kinsa siya sa imong pagkadagang kwarta, kinsa siya sa imong pag-ayo, kinsa siya sa imong pag-graduate, kinsa siya sa pagposisyon nimo sa pagiging CEO in the future. Gusto si Lord, ana. That is why ang imuhang delay, relax, kay strategic timing na sa Ginoo. Hallelujah. Ang akong pag-preaching pang Araneta Coliseum niya. Masing gamay lang ta, pero hallelujah. I am training myself to be better every day. So that's why, gusto na ko masabtan ninyo na. Kasi, dili pwede nga, imuha lang i-measure si Lord again sa delay na imong masinati, nga plain lang na delay. Ang gusto manggod ni Lord, nga kada feel ni mo nga delay, hallelujah, naa siya. Kabalo ba ka nga, lahi ang timeline ni mo, lahi ang timeline ni Lord. Muna, nagasalig ta siya kada adlaw kasi we are believing God for His timeline is far more than what you comprehend and think. And that is why your delay, ipoposition ka ng Lord sa strategic na moment ng timing sa buhay mo na galing sa Kanya. Amen. Hallelujah. Ayun na kapatid, ang nangyari, deads naman si Lazarus. Grabing pagka-deads. Patay. Ang nahitabo, dito na naglihok si Jesus. Kanig yung si Jesus, no? O, gyud, lahi gyud siya karon kapanahon nga, pero hindi ba siya galihok pag naipakinanglan ng mga tao?
Karon nga wa siya gilok. Adto na siya dito. Grabe niya. Pag ato pag yun niya dito, okay lang nasa ICU sa Davao Doc si Lazarus. Nala sa Davao Memorial Park. Nalubong na. Nala sa sulod sa kuiba. Lubong na. Subog ka, Lord. Mali mo kay Lord. Ato okay pa. Tatag na sa ICU. Kay, wala pa nakwakit ni na maimbal sa marwa. Pa pwede pa mabuhi. Wala yung dugo. Wala yung nakuha ng mga intestine. Usaon mo ni si Jesus. Mali. Di ba? How'd kick ka? Kabayo ka, Jesus, mali. Pero mao ganina, katong nga mga time, na-appreciate ako si Jesus, kay mas ulahi naman lang tanan, na ko, ter, napatay naman, sorry ha, nagyaya manggod ko. Ay, kanang lisod manggod, kay gisipon manggod ko that time, giubog ko. Wala, napatay na, no? Ay, sige, iampo na lang nato to. Wala siya naging anak. Ato gyapon si Jesus. Masingna na sa lubnganan. Pag-abot niya dito, hilak ang tanang mga tao. Hilak sila. Sabot sila kahilak pag-abot ni Jesus. Ay, kamalot at kamayo. Wala na sila ganana. Ay lang mata lang. Kaya lang The Chosen na movie. Kinakita mo lang. Sabot sila kahilak. Kaya mo si Jesus. Wa kaya. Ay, kamalot at mo, Savior. Si Jesus, kahilak naman sila tanan sa lubnganan. Si Jesus, hilak po siya kapil. Listen to me. Mo nang naay John 11:35, Jesus wept. The shortest Bible version, Jesus wept. Hilak si Jesus. Hilak po siya. Kaya hilak man silang tanan. Say, tanawa na ka. Sometimes si Lord, ang ihang silence na, it doesn't mean nga si Lord layo. Si Lord, wala siya ning ayaw tinuod. Si Lord, wala siya ning respond immediately tinuod. But it doesn't mean layo si Lord. Pwede na unta si Lord, namatay naman si Lazarus, gawas na lang siya. Sige na lang, di na lang kumatop, sisihon ko nila. Wala. Si Jesus, He went again to the tomb. And the moment He went to the tomb, He let the people know that yes, I was not able to act on what you need immediately. But I'm here to tell you that I am not distant. That I am a God that is a God of love. When I say I am a God of love, I am a God that is so near to you. Do you understand what I'm trying to say? Siguro ngayon sa buhay mo, parang hindi masyado gaanong ka-worth it yung mga tao sa buhay mo ngayon. Or siguro may mga tao ngayon na parang nandyan sila sa'yo, pero parang ang layo-layo nila. Mayroon talaga. Hallelujah, di ba? Parang hindi mo sila ma-feel, yung parang nandyan sila, pero iba ang tingin nila sa'yo. Yung iba parang, di ba, wala ka palang ginawa, parang gusto ka ng, di ba? Pwede nang pakuha ng bungo mo, di ba? So, listen to me. May mga ganun, pero si Lord hindi siya ganun, kapatid. Si Lord, I'm here to encourage you that yes, He may be silent. He may be slow. But He is not distant. Before siya Lazarus! Come out! Before siya naging anak, nakighilak sa siya. Wala bitaw ko din eh. Kano man po ito, no? Hilak sa siya. Before He called out the miracle, before He performed and He called out Lazarus, He entered the emotion. He was on the pain of the people. He was there on the situation. He allowed Himself to be part of the people's pain. Muna karon kita, listen to me. We have been demanding God for something great to do in your life, that you forgot something. You forgot that God is already aware of your struggle. You forgot that God is already there present in your pain. That God is already there, hallelujah, in your situation na sometimes hindi mo maintindihan. Pero tayo, nagdidiman tayo kay Lord na, Lord, gawin mo to sa akin, Lord. Gusto ko ng greater things, gusto ko lang ng miracle, gusto ko, Lord, maging boom! The best! Gusto mo ganun agad na hindi ka aware na si Lord, kapatid. Kaya nga, ang kaganda kay Lord is, He entered into the pain of the people. Kaya yun yung purpose ng Lord. Si Lord hindi niya gusto ibigay lang nga sa iyo yung gusto niya. Gusto niya i-reveal yung sarili niya sa iyo. So today, mga anak, yung silence ng Lord, pwedeng maging involvement ng Lord, pero invisible. Nagets mo? Yung silence ng Lord, involved pa rin si Lord, pero hindi mo lang nakikita. Kasi ang gusto mo kasi, we walk by faith and we walk by sight. Ang sinabi ng Lord, we walk by faith and not by sight. Ang opposite daw ng faith is not unbelief. Ang opposite ng faith is sight.
Are you following me? Kasi feeling mo, hindi ako naniniwala kay Lord kasi wala siyang pwedeng gawin. Limited siya. Hindi. Ang opposite ng faith mo, yung nakikita mo. You cannot believe God for the impossible kasi ang nakikita mo, wala talaga to. Ganito talaga to. Posible talaga to. Kato, yawa man to. Bago to. Lisod kayo to, kiat man to sila. Lisod kayo. Yan ang nakikita mo. Kaya nga si Lord, hindi na move si Lord sa'yo. That's why the only thing that God can be pleased about you is your faith. Gusto mo ma-please si Lord sa'yo? Taasan mo yung faith mo. Amen. Maniwala ka sa Kanya that He has something bigger and stored for you. He has something prepared bigger than what you are preparing now. Kasi pwede ka na mag-prepare on your human effort. Pwede ka na maging mayaman because of your human effort. Pwede ka maging magaling. Ang dami mong tanong Ang tanong mo left and right, pero ano ang buhay mo? Okay lang sana, kada tanong mo, gumaganda buhay mo. Hindi naman. Ako, gusto ko maging isang inquisitive people, pero patungkol sa pagbabago ng buhay ko. Do you understand what I'm trying to say? Kasi yung pagbabago, alam mo ba, promise ng Lord yan sa'yo? Hindi yan gawa-gawa. Yung pagbabago na gusto ibigay ng Lord is yung pagbabago na involved siya kahit hindi mo nakikita. Amen? Kasi ang dali-daling sabihin, si Lord mabuti, si Lord amazing, si Lord totoo. Kasi kitang-kita mo Kaya nga, what if si Lord hindi mo nakita, what if si Lord gumalaw pero hindi mo nakitang gumalaw? Anong gagawin mo? Kasi may lang kapag nakita-ani mo. May lang kapag nasinati-ni mo. Kaya may mga times si Lord slow and silent. Amen? Ako na ba naka-experience sana? Ako kadaghan kay ko nga si Lord, hilom siya. Lord, bakit parang ang season ko ay ang bagal-bagal mo, Lord? Walang mga revival na nangyayari sa buhay ko. Amazing po yung friend ko, Lord. Ang dami na nangyari sa kanya, yung binibless mo. Ako, Lord, wala pa rin. So it means to say, kung may delay sa'yo, silent sa Lord sa'yo, ibig sabihin, nag-change siya ang pagmamahal ng Lord sa'yo? Hindi. Amen? Kasi hindi ito itinuro sa atin. Alam mo ang hindi tinuro sa atin? Ang hindi tinuro sa'yo is yung mga times na dili klaro ang pananawon. Pag si Lord mulihok pero dili klaro ang pananawon. Walay nagtudloan na. Si Lord yung lihok pero dili obvious ang direksyon. Pero yung lihok si Lord. Do you understand? Hallelujah. So balik ko diha mga anak. Akong pag-ampo karon. Pwede ba nato Tagalog understanding na masing say Lord silent, dili siya distant. Pwede mo tamutan siya nga Lord, nganong wala man imo nagibuhat sayo Lord sa akong kinabuhi. Say Lord moingon sa imo nak, naman ko giandam nga deeper, farther, bigger na sa imong gusto nga isulbaro na nako dayon-dayon ang imong gusto. Napakoy giandam greater. So nak, gusto nako muhulat ka. Amen. And then sometimes pag mumuhulat magud ta, natay attitude na when we wait upon the Lord, we ask, Lord, why is it that you want me to wait ganito katagal? Oh, di ba, Bibi? Oh, ganito katagal. Bakit ako nagwe-wait, Lord, ganito katagal? Oh, kaya nga si Lord sasabihin sa iyo, anak, bakit? Malalaman mo lang ang rason pag alam mo yung outcome at result. Yung outcome ang mag-i-explain sa waiting season mo. Yung result ng buhay mo ang mag-i-explain sa waiting season mo. Alam mo ba nangyari? Pagkatapos umiyak ni Jesus, kasama yung ibang nandun, sinabi niya, Lazarus, come out! Tinawag na niya. Si Lazarus, totoo. Makapangyari ng Panginoon. Lukso-lukso siya. Gawa siya sa... Nakita nila nga, all this time, bantog si Lord di ay, dili mo, nagpadugay-dugay, kitumatay ani. Awa mo kasabot. The outcome will explain the way. Do you understand? Bantog na di si Lord. Dili ni mo siya storyaho, nagpadugay-dugay pa siya duwa ka adlaw dito. Kabalo naman siya sila sa sila nagkasakit. Tuday ani. Nakita mo movie?
Tanaw mong movie, tingnan ka, ano man to, lala. Ligwog lagi ni nga movie. Isod kayo, nagtunga-tunga na. Ano sa man to, ano? Asa siya ka? Ano mo na siya? Pero ma-answer tanan sa last. Ay, bantugra. Meron tayong kaya pala moments. Kaya pala. Bakit at the end, makikita mo bakit medyo hindi mo maintindihan ang movie. At the end, di ba? So yung ngayon, ladies and gentlemen, you are still in the middle of your life. Do not judge your life yet. Do you understand? Yung kabatchmate mo, ang dami nang nangyari sa kanila. Yung sila medyo grabe, makikita mo kung comparison lang, ang galing-galing mo. Kung mag-compare ka, parang ang pinaka-worst pa yun, compare mo ang pinaka-success nila, ang pinaka-worst ni mo, unfair. Do you understand? So do not judge. You are still in the middle of your life. Allow the Lord to process things in your life, and at the end, you will say, bakit pala ako naghintay? Bakit pala nandito ako sa moment na to? Bakit nandito ako sa pastor na to? Bakit nandito ako sa church na to? Kaya pala. Do you understand? Kasi walang magiging ganun kung ibibigay agad ni Lord sa'yo. And you will never believe God for impossible. You will never believe God for greater things. Kasi nga, ang gusto mo lang agad-agad. Kasi na-train nga again yung mind mo, yung heart mo, na kapag si Lord gumalaw, something should be happening. Something should be changing. Hindi ganun always eh. Ang pagmamahal ng Lord, sometimes, love ka niya, pero He cannot act on you the way you expect to be. The way, hindi tinuturo to, ganitong love. Ang love, okay, pamahalin kita, bigay ko lahat sa iyo, kukunin ko lahat to, i-dribble ko sa harapan mo, lahat gagawin nila. Yan yung love. Wala namang problema. Totoo naman talaga kasi yung love conquers all. Diba? But love is also patient. Tama? Love doesn't keep record of wrongs. Love hopes. Love endures. Amen. Kaya nga may mga times ay papahintay ka, huwag kang atat. Maghintay ka. Kasi pinoprocess ng Lord, hindi lang yung sitwasyon mo, kasali ka. Ipoprocess ka ng Lord. Ang gusto mo lang kasi, yung matanggap lang. Huwag, kapatid. Purposeful ang love ng Lord. Hindi reacted. Hallelujah. Sana may kabuluhan ng pag-upo mo dyan. Ang sarap ng love ng Lord. Na kung si Lord magsihatag sa imong gusto, hagbay raguba ang imong kinabuhi. Pero may na lang mas bright si Lord sa imo. Amen. Kung ako, pasalamat po siguro ko kay Lord na Lord, di ba? Muna, ang tubag daw ni Lord is yes, no, and wait. Kung perminti ang tubag ni Lord for yes, na buang natakaron. Di ba? Tama-tama. 120 imong timbang ron. Tama. Kung ihatag ka na ni Lord, puno ang rep sa inyo ron. 120 po imong timbang. Di ba? Lahi imong picture. Chubby-chubby na ka. Amen. Pero may na lang na I know sa answer ni Lord. Naapoy, wait. Hallelujah. Amen. Part na siya. Kung ayaw kalabanin si Lord. Kaya sometimes manggod, di ba? Muna ako, kung mo kong pangutanon, if my God is masulod siya sa four corners sa imong utok, He is not worth worshiping. Kung masulod di mo si Lord sa imong unahuna lang, sa imong four corners sa imong mind, forget about this. Let's stop this. Because my God is far more than what I think. More than my comprehension. That's why sometimes people would argue with me, bakit ito, pastor? Kabalo ba ka kita nga mga disciple, wala tagitawag para i-understand ang tanan. Kabalo ba ka ang faith is all about, it doesn't make sense. Until you know to believe God for the impossible. That is faith. Do you understand? Kasi if I'm going to, kung kwinta-kwintahon ako, kulang man yun. Kinabuhi. Kung kwinta-kwintahon ako, agoy. Ang expenses ko na ko dito, 35,000 kada bulan. Kung kwinta-kwintahon ako, wala pa lami kay imuhang kwan diya. Duwa ka air ko na nga tungon. Kusog kinig ko kurinte. Wala pa ilabot ang pagkaon, wala pa ilabot ang disciple nga manghiram og kwarta. Kulang, kung kumpitan mo kulang, pero nga nung nakasugakod. Karon, di ba? Nakapadayon, makakaon man. Hindi ko paging tiyan.
It doesn't make sense. Amen. Hallelujah. And that is faith. It's all about. I really appreciate God during this season of my life. Looking at the life of Jesus this time. Iba si Jesus kasi dito. Iba sa Jesus na ang uban ngayon, gunit lang sa hem, ayaw na. Ang uban ngayon, mag-istorya, magkaroon na silang wisdom. Kani nga Jesus lahi, nagpadugay-dugay ni Jesus. Ama ba? Sige lang. Namatay na lang yung amigo, wapa niya giayo. Lahi gyapon si Jesus. Amen. Hallelujah. So nga itong pag-ampo karon mga anak, can we declare it in our hearts na mugawas ka ani nga lugar, kanang nakay understanding, my God is not silent. My God is not slow. Ha? Kasi kabalo pa ka nung silent to slow, terms manggod to nimo, terms and condition nimo to. Pero sa ito na lang, dili gyud si Lord slow ug silent. Kabalo gyud si Lord sa ginabuhat. Pero sa ato ang vocabulary, say Lord silent, say Lord slow. It doesn't mean that God is silent, that He is absent. And it doesn't mean that God is delayed, that He neglect you. Hallelujah. Amen? May na-receive ba kayo, kapatid? Amen? Ngayon, hindi ko alam ang status ng buhay niyo. Hindi ko alam kung anong meron sa inyo ngayon. Kasi hindi ko naman kilala kayo bawat isa. Pero maybe iba sa atin, di ba? Couple, ang iba sa atin. Estudyante, trabahante. Mga anak, gusto kong tingnan niyo ito. Itong buhay ni Jesus, kung sino siya. Sa season na meron siya, sa totoo lang na, sa season na meron ka, feeling mo slow siya at silent. And sometimes, i-convert mo yan na emptiness sa buhay. Pero sa totoo lang, hindi ka empty. Your season is not empty because your God is just right on time. Amen? So today, brothers and sisters, reflectors and transformers, iba na ang tingin natin sa mga bagay na hindi natin nakukuha agad-agad. Amen? Iba na ang tingin natin sa times nga, parang Lord, hindi ko pa na-experience yung na-experience nila. Bakit kaya? Kapag meron kang ganun, alam mo na, hindi pa tapos si Lord, may ginagawa siya. Amen? Hallelujah. Even when I don't see it, you're working. Even when you never stop working. You never stop. Even when I don't see it, even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Haymaker, maker, worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Believe that He's gonna make a way. Way make a miracle, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Oh, His whole way make a miracle, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Oh, way make a miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Come on, exalt Him. That is who you are. 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 Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, naliyan pa. Panginoong Jesus,
ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa... Yes, Lord, you never change. Sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, magwari ka sa buhay ko. Aming Ama, oh aming Ama, pupurihin ka sa buhay ko. Oh, hallelujah. Come on, worship Him. In your own words, worship Him. Lord, you never change. You never change, God. Yes, Lord. Ikaw lang, ikaw lang. Wala nang iba, Lord. Ikaw lamang, Jesus, sa puso ko, sa buhay ko. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa. Ikaw lamang, wala nang iba. Hallelujah! Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Oh, ikaw ang tunay. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Oh, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. One more time, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Yes, Lord! Ika'y nag-isa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. 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 Isisigaw mundo. Lord, ngayong gabing ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa reminder mo. Kapag may mga delays sa buhay, may mga slow moments sa buhay, may mga times, Lord, na hindi ka umiinig, Panginoon, kami
Kami po ngayon, Lord, ay may understanding, God, na yung purpose mo, Lord, hindi nagbago. Yung pagmamahal mo sa amin, Lord, ay hindi nagbago. So today, Lord, bigyan namin ng buong katapatan, Lord, ng buong pagmamahal ninyo, Lord, aming pagpursige, Lord, sa iyo. Na Lord, even though hindi namin ma-receive immediately yung gusto namin, pero alam naman namin, Lord, na kasama ka namin. Lord, it is more than enough to have you in our lives. You may not deliver us from where we are, but you can be with us where we are today. So Lord, bigyan mo ng hindi lang konting encouragement, pero yung encouragement, Lord, na magsistay sa bawat puso nila, Lord. Hindi pa namin siguro, Lord, nakukuha ang pinaka-the best, yung pinaka-greatest, Lord, but we have already the greatest. We already have the best. We have you, our God. Hallelujah. It's more than an encouragement to have you in our lives. Every Saturday, Lord, bigyan nyo kami, Lord, ng understanding na ito yung concern mo, Lord, yung i-reveal mo araw-araw, yung buhay mo, yung ikaw, Lord, mismo sa amin. Kaya, Lord, every Saturday, God, hindi kami magdadalawang isip, Lord, na pumunta at magdala, Lord, ng somebody. Kasi alam namin, Lord, na yung kung ang disciple lang namin, Lord, maintindihan yung pagmamahal mo. Maintindihan nila, Lord, kung gaano kalaki yung purpose nila, Lord. I believe, Lord, walang gaanong kalaking problema, Lord, na masastumble sila. Walang gaanong kalaking challenge, Lord, ang madidiscourage sila, Lord. Alam namin, dahil, Lord, whenever we come together as one body of Christ, we believe, Lord, na malaki ang magagawa namin. Malaki, Lord, ang impact na pwede namin gawin para sa iba. Kaya, Lord, we will not stop coming together as one. We will not stop, oh God, coming, Lord God, to you and believe you for the impossible. And Lord, alam namin na on fire kami pag sabay-sabay kami. Nandito kami. Salamat, Lord, sa bawat opportunity na may ganito. Dahil na isi-strengthen kami, Lord, ng iyong word, ng iyong presensya. Salamat, Lord, sa bawat buhay. Salamat, Lord, sa dalawang service namin. Today, Lord, nagsimula yung aming dalawang service. Nagsisimula ka pa lang. We are just barely scratching our potential. So today, Lord, i-challenge mo ang bawat leaders, bawat disciple, na Lord, sila po ay niligay mo sa family na to for such a time as this, to be part of the vision that you have given to me, that you have given to Cheche and to me, Lord. I-strengthen niyo po, Lord, at i-involve niyo po sila, Lord, sa malaking bagay, Lord, na na-prepare mo sa pamilyang ito. Thank you. May mga times na i-challenge kami. May mga times, Lord, na matitest yung faith namin. Pero hindi kami susuko hanggat hindi tapos yung pinapagawa mo, Panginoon. Hanggat buhay kami at may gininhawa, Lord, ang sarili namin dyan, Lord, hindi kami matatapos until sa pagbalik mo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, God. Say with me, Lord Jesus, today, I learn your love. A love that is patient. A love that can always wait. And a love that is purposeful. Today, Lord Jesus, as a disciple, I will position myself to wait, to build myself up until you return. I am built for this.